Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. May pasabog na naman po si Harry Roque. Alam nyo, awang-awa na ako sa taong ito. Hindi kaya may diferensya na ito sa pag-iisip? Dahil matapos pong ibunyag ni Pebbles Conanan na siya ang mastermind o siya ang utak ng pagpapakalat ng fake polvoron video ni President Bongbong Marcos, ito na naman po siya, bumanat na naman. Sa bagay ito po ay halatang pantatakip lang doon sa expose ni Pebbles Conanan. Paririnig ko po sa inyo yung kanyang bagong expose, yung kanyang bagong pasabog. Bukod dito sa video na napanood na ng lahat, meron pa pong isang tao na positibong nagsabi sa akin na meron pa siyang nakita mismo sa kanyang dalawang mata, 3 pang video kung saan ang Marcos Jr. di umano ay sumisingkot ng powdery white substance. So abangan natin, meron pang 3 yan. Kung ako'y hindi lang nag-asylum ngayon sa Netherlands, edi ako naghahanap ng 3 video na yan. Pero pakiusap ko doon sa taong nakakita ng 3 video, pwede ba please lang para sa taong bayan, hanapin mo naman yung 3 video na yan na makita natin yan. Dahil hit na hit po yan pag yan ay napakita na. Oh, narinig din nyo? Meron pa daw 3 video. So, ibig sabihin, meron pang 3 peking video. Dahil sabi niya, meron pa pong 3 video. Kasi hindi naman niya inaamin na peke yung unang video eh. Basta ang sinabi niya, meron pa daw 3 video na di umano ay sumisinghot si President Bongbong Marcos ng ipinagbabawal na mga substance. Bakit hindi mo alisin yung salitang di umano? Nakikiusap daw siya doon sa nagsabi sa kanya na may 3 pang video na hanapin. Hanapin yung 3 video. So, ibig sabihin, wala pa pong video. Asa yung sinasabi nitong si Harry Roque na may nagsabi sa kanya na may nakita daw siyang 3 pang video. Eh bakit hahanapin pa? Dapat noon pa, nung sinabi niya sa'yo na may nakita siyang 3 pang video, ibinigay na kagad sa'yo. Sa bagay, ito naman si Harry Roque ay DDS. Eh sino ba ang pinakamadaling mauto sa mga peking balita sa Pilipinas kundi ang mga DDS? Lagi ko pong sinasabi yan dahil yan po ay isang study o isang pag-aaral nung pag nakaupo si dating Presidenteng Rodrigo Duterte at sinabing ang mga DDS ang pinakadaling mauto, ang pinakamadaling maniwala sa fake news. May nagsabi lang kay Harry Roque na may 3 pang video, naniwala na agad tong si Harry Roque. Kundi ba man may saltik itong si Harry Roque, maniniwala kagad siya. Abay, kung may ilang pang magsabi sa kanya, o Harry Roque, may nakita ko 5 pang video. O Harry Roque, meron dito 2 video. O Harry Roque, may napanood pa akong video ni BBM. Paniniwalaan yun ni Harry Roque at ibo-broadcast niya. O mga kababayan, may nagsabi sa akin 1, 2, 3, 4, 5 tao na meron pa sila mga hawak na mga video ng di umano ay sumisinghot si Bongbong Marcos ng illegal na substance. Lokohin mo sarili mo, Harry Roque. At ang maniniwala lang dito kay Harry Roque ay yung mga DDS na uto-uto na maniniwala dito sa expose at bagong pasabog ni Harry Roque. Kawawa ka naman, Harry Roque. Desperado ka na talaga. Bukong-buko na yung kanyang pinakalat na video ay peke at wala naman talagang naniwala. Ang mga naniwala lang dyan ay yung mga DDS na uto-uto. Eto na naman siya. Pasabog na naman. Meron na naman daw 3 video. Nasaan yung 3 video? Wala pa. Pinahanap pa niya. At kung hindi lang daw siya busy sa kanyang asylum sa Netherlands, siya daw ang hahanap mismo. Saan niyo hahanapin? Naniwala ka sa nagsabi sa'yo? Eh kung inuuto ka lang nun, na nagpauto ka naman, gigil na gigil kang i-broadcast sa taong bayan na may 3 pang video na di umano. Puro ka di umano eh. So nakikiusap siya doon sa taong nakakita ng 3 video na hanapin yung mga video na yon. So, ibig sabihin, wala pa sa kamay nung nagsabi sa kanya na merong 3 video at ngayon, pinapahanap pa lang niya. So, wala pa pong konkretong ebidensya. Siguro ine-edit pa. Tulad ng ginawa nila dun sa unang video. Ang galing na ng mga AI ngayon. Nakita nyo ba na pwedeng pagalawin, pwedeng pagsalitain ang isang lumang larawan, o pwedeng pag-awayin yung 2 tao na isasama nila sa isang frame, pagsasalitain nila, pag-aawayin nila, pagsusuntukin nila, or pagyayakapin nila, paghahalikan nila. Ganun po katindi ang AI ngayon. Ibig sabihin, yung nakuha nila Harry Roque na i-edit yung unang video ni PBBM,
ay low standard lang. Sana kumuha kayo ng mamahalin. Kayang-kaya nyo naman magbayad ng mga mag-e-edit niyan. Yung maging makatotohanan naman. So, sino pang maniniwala sa'yo, Harry Roque? Kundi yung mga kapwa mo uto-uto. Nauto ka nung taong nagsabi sa'yo na may 3 video pa, ngayon gusto mong utuin yung mga DDS supporters. So kayo mga DDS supporters, magpapauto naman dito sa uto-utong si Harry Roque dahil nauto siya ng uto-utong nagsabi sa kanya na may 3 pang video dahil hahanapin pa lang nung uto-utong nagsabi dito sa uto-utong si Harry Roque na mayroon pang 3 video. O magsama-sama kayo mga uto-uto. Ang dali niyong mapaniwala, kitang-kita nyo na itong si Harry Roque ay fake news peddler. Subukan niyang umuwi sa Pilipinas, kundi kulong ang abutin nito. O kita nyo na, takot Nag-apply pa ng asylum sa Netherlands. Dahil takot na yan. Dahil siguradong kulong ang aabutin niyan. Ito na naman, may bago na naman siyang fake news. May 3 pang video. Yung pala, pinahahanap pa lang niya doon sa nagsabi sa kanya. Yung nagsabi sa kanya, wala pa sa posesyon nun yung 3 video. Hahanapin pa. Saan nyo hahanapin? Ayusin mo yung script mo, Harry Roque, na paghahalata na nang bubudol ka lang, nang uuto ka lang ng kapwa mo DDS. Galing-galingan mo naman. Kaya lang, alam mo, kitang-kita na ang pagkadesperado mo. Isa kang nakakaawang nilalang. At tandaan mo, yung mga pagpapakalat ng fake news na yan, meron pong kaparusahan yan sa langit. Dahil kung nakakalimutan ni Harry Roque, ang isa sa 10 utos ng ating Panginoon Diyos, you shall not bear false witness against your neighbor. Ibig sabihin po niyan, huwag kayong magpapakalat ng mga chismis, lalo na kung ito ay hindi totoo tungkol sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, kakilala, or kung sino man. Ito ang ika-9 sa 10 commandments, prohibiting lying, slander, and any form of misrepresenting the truth about another person, whether in court or otherwise. Hindi ka ba natatakot para sa buhay mo, Harry Roque? Puro na lang kasinungalingan ang ginagawa ninyo. Ikaw at ang mga kasamahan mong si Maharlika at isama na natin si Cathy Binag. Bakit? Meron din po silang pahayag. Dahil meron pong lumalabas na screen grab mula sa live interview ni Maharlika kay Cathy Binag. Dito, kinuwento ni Cathy ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa di umano ay buong pamilyang Marcos ay gumagamit ng coke. Sinabi din niya na meron siyang hawak na USB na naglalaman ng ebidensya na totoo ang mga sinabi niya. Itong USB na to, matagal ko nang naririnig. Mula pa nang lumabas itong si Cathy Binag, sinabi niya na yan, na meron siyang USB na naglalaman di umano. Ayan na naman si di umano So, ibig sabihin, puro kayo chismis lang. Nagmamarites lang kayo. Kasi, kung yan ay totoo, hindi ba kayo magtataka? Bakit hanggang ngayon, hindi pa nilalabas yung laman ng USB na yan? Sa bagay, ilang buwan ba inabot yung Polvoron video? Hindi ba panayang announce ni Maharlika na may lalabas na Polvoron video si BBM? Maghintay kayo. Inabot po ng ilang buwan yun. Bago nila inilabas. Nung nilabas naman, nagulat ang taong bayan. Dalawang klase po yung pagkagulat Yung pagkagulat ng mga utu-utong DDS supporters na napaniwala na si BBM yung nasa video. At yung mga nagulat na ito lang ba yung pinagmamalaki nilang pasabog na si President Bongbong Marcos ay sumisingot ng illegal na substance? Kahit na wala yung mga forensic na yan, yung mga eksperto para alamin kung totoo o hindi yung video, makikita naman po na hindi si Bongbong Marcos yung nasa video. Ewan ko na lang ba kung anong magic ang ginawa nila sa mga supporters nila at sila ay napaniwala. Sa bagay, alam niyo kapag panatiko kayo, kahit na alam niyo because I am sure, hindi lahat ng nakapanood ng video na yun sa Canada na nagbunyi, na nagparty, nagsaya nung nakita nila yung Polvoron video, hindi lahat yun naniwala na si Bongbong Marcos yung nasa video. Hindi 100% nung andun sa event na yon ang naniwalang si Bongbong Marcos yon. Pero siyempre, kailangan nilang sumakay at paniwalain ang sarili nila na si President Bongbong Marcos yon
Kung hindi, mapapahiya silang lahat at ayaw nilang mangyari yun. Ang mapahiya sila sa buong mundo na yung kanilang pinaniniwalaan at yung inaakala nila na magpapabagsak kay President Bongbong Marcos na polvoron video ay sumisigaw ng isang malaking fake itong video nito. Tapos ito, meron daw USB si Cathy Binag. At ang sabi pa, di umano na ang buong pamilya daw ang gumagamit ng illegal na substance. Tingnan nga natin ang pamilyang Marcos, ikumpara mo sa ibang pamilya dahil alam na po at nakita na ng buong mundo, hindi lang po ng mga Pilipino. Kung ikukumpara mo yung itsura ng pamilya ni President Bongbong Marcos sa itsura ng ibang pamilya, yan ang sasabihin yung gumagamit ng illegal na droga. Sa bagay, magtataka pa ba naman tayo kay Maharlika, kay Cathy Binag, at kay Harry Roque? Birds of the same feathers, they flock together. Kahit na bistadong-bistado na sila ay mga nagpapakalat ng fake news, hindi sila titigil dyan. Dahil naniniwala sila na may mapapaniwala pa silang mga utu-utong DDS na tatanggapin lahat ng sinasabi ng mga desperadong ito kahit na alam na nila na yun ay puro kasinungalingan. Nakita nyo nga na kahit yung kasamahan nilang DDS vlogger na si Banat Bay na hindi na nakatiis sa mga kasinungalingan ng mga kapwa niya DDS vloggers. Ito po ang pahayag at tila panlalaglag ni Banat Bay sa mga kapwa niya DDS. Mga kababayan na, pero baba na tayo ng bahagya dito. Alam niyo po, matagal ko na po sinasabi sa inyo na huwag po kayong maniniwala sa mga vlogger na anti-Marcos ngayon. Kahit nga po yung pulburon video na yan, hindi po ako pabor dyan. Doon sa video, hindi po ako naniniwala doon. Kaya sana mag-ingat-ingat po tayo. Ingat po kayo sa mga ganyan. Yung mga Duterte supporter ay talaga mga nagpapakalat ng fake news. Narinig nyo na, galing na mismo yan kay Banat Bay. So, sino ang pinatutungkulan ni Banat Bay ng mga BDS supporters na nagpapakalat ng fake news? Siyempre, kasama dyan si Harry Roque, si Maharlika, at si Cathy Binag. At bakit kaya nilalaglag ni Banat Bay ang mga kapwa niya DDS supporters? Naghuhugas kamay kaya? Dahil alam niya na malapit na ang katapusan ng mga DDS fake news peddlers? Kayo ba, nung pinanood ko sa inyo yung pasabog ni Harry Roque, ano ang naging pakiramdam nyo? Malamang hindi na kayo nainis. Dahil ang naging pakiramdam nyo, kawawa naman yung taong ito. At kasama na rin dyan si Maharlika at si Cathy Binag. Mga kawawang nilalang na mabubuhay na lang sa kasinungalingan at mamamatay sa kasinungalingan. At kapag harap nila sa Panginoon Diyos, ano kaya ang idadahilan nila kung sampalin sila ng 10 utos ng Diyos kung saan nakalagay, "You shall not bear false witness against thy neighbor." Ano pong masasabi nyo?